Hello, good day po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, Pantero 101. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin muna. Yuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, nagkita na naman po tayo mga idol and kapanalig. Muli ay matutunghayan na naman po natin at mapagnilay-nilayan na naman po natin ang isang mabuting balita galing sa Diyos na may likha ng langit at lupa. At shout out po pala sa aking mga subscribers, sa mga viewers. At bago po ang lahat, sa mga bagong viewers ko, sa ngayon lang nakasumpong sa channel na ito, at lahat po na mapapakinggan ninyo, mapapanood, ito po ay galing sa Ama na siyang nag-utos sa akin. Ang lahat ng sasabihin ko ay inuulit ko lang po ang kanyang mga salita at ang mga maibabahagi ko sa inyo, mga kuro-kuro at pagninilay-nilay natin. Ito po ay ayon sa mga nasabi or binanggit or itinuro sa aking kaisipan ng aking Diyos amang makapangyarihan. Sa mga bagong viewers na nakasumpong po rito, wala ko po kayong gagawin kundi makinig at manampalataya. At subscribe na. Amen? Okay. Ang mabuting balita na ating pagninilay-nilayan sa araw na ito. Kawikaan 16 verse 3. In English, Proverbs chapter 16 verse 3. In English, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Amen? Sa Tagalog po, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatak. Ulitin ko po, Kawikaan chapter 16 verse 3. At sinasabi, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Amen? Sa Tagalog po, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatak. Okay? Purihin po ang salita ng Diyos. So,
ayon sa kanyang mga sinabi, gawa. Sa bawat paggawa natin, sa bawat gagawin natin, ay iukol natin. Lahat ng gagawin natin ay iukol natin. Okay, by the way, ano pala ang iukol? Ang ibig sabihin ng iukol, Okay? Ang iukol po, ayon sa aking pananaliksik at sa wisdom na bigay ni Lord, ang iukol ay meaning ilaan mo, or ilaan, or para sa kanya, or para kay, ba? In English, iukol in English, intended for. Intended para sa'yo. Intended for, para sa'yo, para kay Lord, para sa kanya, diba? Or iukol, or ilaan mo, diba? Or ibigay mo, diba? Yun. At yung at yung establish in English, iukol mo daw ang iyong gawa at ito ay maitatatag at commit to the Lord whatever you do, and He will establish. Sabi yan, di ba? So ano ang establish? Ang establish in Tagalog ay matatag, or maitayo, or maitaguyod, or mangyari. Iukol mo sa Diyos lahat niyong gagawain at ito ay mangyayari, or ito ay matatatag. Amen? Okay. So, ganito lang po ang ibig ipahiwatig sa atin ng Holy Spirit. Ito po ay nakasulat na, at inuulit ko lang po. At ayon sa aking pagkaintindi, ayon sa aking wisdom na ipinagkaloob sa akin ng Diyos sa araw na ito. Kung tayo po ay gagawa, lahat ng gagawin natin, halimbawa magpapagawa ka ng bahay, halimbawa whatever you do, gagawa ka ng isang bahay, or papagawa ka ng lamesa, or mga upuan, or simbahan, di ba? Or ipapasimento mo yung kalsada, di ba? Or magpapagawa ka ng tulay, di ba? Or lahat na pwede mong gawin, lahat ay iukol mo ito sa Diyos. Ilaan mo ito lahat sa Diyos. Lord, simple lang naman Lord, magpapagawa po ako ng simbahan para sa iyo. Lord, magpapagawa po ako ng bahay. At nawa ay samahan mo ako sa pagpapagawa ko ng bahay. Diba? Lord,
Ah, sasali po ako sa isang kompetisyon sa swimming bukas. Lord, samahan mo po ako doon sa swimming contest na sasalihan ko. Ano ba? Lahat iukol mo. Iukol mo sa kanya. Ibig sabihin, i-remind mo siya. Yung gesture mo na kinausap mo na siya tungkol sa gagawin mo ay nag-ukol ka na. Yung maisip mo lang siya, meaning nag-ukol ka na sa kanya, inukol mo na yung mga gusto mong mangyari, yung gagawin mo kinabukasan. Ano ba? O nga pala, Lord, bukas may meeting ako. Samahan mo ako sa meeting bukas. Ganun ba? Bukas pala, Lord, ay may basketball kami. Yung time na nabanggit mo siya na, Lord, bukas may basketball kami. Nawa ay manalo kami. Mga ganun ba? Yung time na naisip mo na banggitin lang ba sa time na yun na may sasalinan kang kompetisyon, may ipapagawa kang bahay, may pupuntahan kang meeting. Yung time na nabanggit mo siya, bago ka matulog, or pagising mo, inumagahan, at nabanggit mo, Lord, ngayon na po yung competition namin sa basketball. Ngayon na po mag-uumpisa yung ipapagawa kong bahay. Sa sinabi mong ganon, pagkabanggit mo ng ganon, sa isipan mo, maski sa isipan mo lang, meaning nag-ukol ka na, inilaan mo na sa kanya yung gusto mong, yung gagawin mo. Amen. Ano ba? Lord, alis po tayo. Magmamaneho po ako ngayon. Long distance po tayo ngayon, Lord. Punta tayo ng Baguio. Ganun ba? Yung mga long distance. Lord, so basta lahat ng mga gusto mong gagawin mo sa araw-araw, ay iukol mo. Yung maglaan ka sa kanya. Yung intention mo ay para sa kanya. Halimbawa, yung pagkasambit mo pa lang na, Lord, samahan mo ako bukas, mahaba yung pagmamaneho ko bukas. Baguio. From Zambales to Baguio, mahaba. Samahan mo ako sa pagmamaneho, Lord, bukas. Yun, mga ganon. Meaning, nag-ukol ka na inukol mo na sa kanya yung gagawin mo. Maski hindi mo sabihin na, Lord, para sa'yo ito, basta yung mabanggit mo lang sa kanya, Lord, bukas po may competition kami. Sana po manalo. Ganun ba? Diba? Meaning, iniukol mo na, inilaan mo na sa kanya. Prior na umalis ka, prior na magsimula ka, ay nasabi mo na sa kanya. Prior kang magsimula, prior na gawin mo, halimbawa bukas, or sa isang buwan, or pinaplano mo next year. Lord, next year, ay magpapatayo ako ng bahay. Kulang pa itong budget, Lord. Sana makompleto ko na next year para matuloy na yung pagpapagawa ko ng bahay. Yun ba? Ilaan mo sa Diyos lahat ang gagawin mo, or isang guni mo. Yan, other term ng iukol, ilaan mo, isang guni mo sa kanya. Yung simpleng kwan lang, yung maski sa pagtulog mo, bago ka matulog, maisip mo lang, Lord, bukas,
aalis po ako eh. Meron akong napakahabang journey bukas. Magmamaneho ako bukas. Sambales to Baguio, mahaba-haba din yun. Samahan mo ako, Lord, bukas. Diba? Or pagising mo, naisip mo ulit. Naalala mo agad, Lord, ngayon na. Ngayon na yung araw ng pagmamaneho ako. Samahan mo ako, Lord. So, lahat, iukol mo. Mabanggit mo lang sa isip mo yung gagawin mo. Meaning, naiukol mo na. Ha? Yun ang pag-uukol. Yung magkaroon ka lang ng time na mabanggit sa Kanya. Yung plano mo. Or maihayag mo sa Kanya. Or masabi mo sa Kanya. Kasi kapag inisip mo pa lang or maipaalam mo sa Kanya, yan ay paglalaan na yan, pag-uukol na yan. Lahat ng bagay na yan na gesture mo, yung Lord, bukas samahan mo ako, ha. Lord, bukas may competition kami. Maski hindi mo sabihin maski hindi mo dugtungan yun na samahan mo ako, Lord, ha. Ganun. Alam na ng Diyos yun, ha. Sa time na binanggit mo sa Kanya, sa time na nagkaroon ka ng time na mabanggit sa Kanya yung plano mo, ay yung gagawin mo kinaumagahan, yung gagawin mo after a week, yung gagawin mo before. Halimbawa, ang plano mo is 1 month before or 1 year before, magpapatayo ka ng bahay. Yung naisip mo pa lang na, Lord, papatayo ka ng bahay. Walang pang budget. Sa time na nabanggit mo na yun, inilaan mo na sa Kanya. Sa time na maisip mo siya, inilaan mo na sa Kanya. Inukol mo na sa Kanya. Alam na ng Diyos yun, kasi nga, makapangyarihan yan. Basa niya ang utak mo, yung time na meaning na hinihayag mo sa Kanya. Or parang yung bata, di ba? Parang bata, halimbawa yung bata, anak mo, minimum, kapag kinalabit ka ng ganun, alam mo na. Di ba? Hindi pa nagsasalita, kinalabit mo pa lang. Lalo na kabisado mo na yung ugali ng anak mo, kalabit. Ibig sabihin, may hihingin. Alam ko na yan. Manghihingi ka na naman, piso. Yung ba? Manghihingi ka ng piso. Kumbaga, nasa utak mo agad yun. Ikaw na nanay, nasa utak mo na agad kung ano yung pagkalabit pa lang yun, sign pa lang yun, kinalabit ka pa lang niya. Ikaw na nanay, alam mo na kung anong ibig sabihin ng anak mo na makulit, di ba? Kalabit. Ano yan? Mamaya na. Isip mo agad, baka manghingi ng piso, maipapabili, so nandun na agad. Hindi pa niya binabanggit, kalabit pa lang yun, inunahan mo na, di ba? Mamaya na. Ano yung piso na naman? Hingi ka ng piso, di ba? Ang bata noon, mahilig manghingi, di ba? Kakalabitin. Hahatakin yung saya ng nanay. Ganun, kakalabitin. Ganon din po ang Diyos, yung gesture mo na, Lord, bukas, meron akong competition. Alam na niya yun. Ibig sabihin, alam na ng Diyos yun, maski hindi mo dugtungan. Meaning, nag-uukol ka na ng panahon sa Kanya. Yung gagawin mo is, naisangguni mo na sa Kanya. Amen? Lalo pa kaya kung marubduban ang panalangin mo, Lord, Diyos ko, Lord, bukas aatin ako ng competition, basketball, may basketball kami bukas, Lord. Or may swimming competition ako bukas, Lord, samahan mo ako sa paglalangoy, Lord. Lalo na kaya kung matintiman pa na grabe, di ba? 1 week before, competition na, di ba? Halimbawa, sa linggo, competition. Lunes pa lang, nananalangin ka na. Martes ulit, nanalangin ka ulit. Miyerkules, nanalangin ka ulit. Inukol mo ulit sa Kanya. Kumbaga, kinulit-kulit, Lord, bukas, Halimbawa, Lunes, Lord, sa linggo may competition, langoy.
competition namin ng swimming, Lord. Naman, no? Martes, ganun ulit. Ha? Ha? Kinulit mo ulit siya. Ha? Sinabi mo ulit yung gagawin mo sa linggo, yung mangyayari sa linggo, Lord, ganito sa competition namin. Miyerkules, ganun ulit. Kumbaga, marumtuban na talaga. Matimtiman na panghingi sa Diyos ng suporta. Di ba? So, alam niya na yun, ano? Yun pa kayang marubduban na yun, no? Grabing pangungulit mo na ang sinabi mo, ano? Tsak yun, di ba? Makukulit na, sige na nga, di ba? So, yun pa nga lang, so, yung kalabitin mo nga lang siya, di ba? Sa panaginip, maski hanggang sa napapanaginipan mo na, ano yung gagawin mo? Napapanaginipan mo na dahil sa kagustuhan mong manalo, di ba? Ganun na lang, di ba? Ang request mo sa Diyos na samahan ka niya, naway manalo ka, di ba? So, lahat ng yan, lahat ng gagawin mo kapag iniukol mo sa Diyos, inilaan mo sa Kanya, tsak yun, mangyayari, mai-establish, mangyayari ang lahat ng nais mong mangyari, yung gagawin mong yon, kung ano man yung mga plano mo na yan, kung ano man yung gagawin mo na yan sa araw na yon, sa araw ng kinabukasan, or sa susunod na buwan, or sa susunod na taon, kapag kainukol mo yan sa Kanya, tsak yun bubukol sa'yo. Meaning, mangyayari, may establish, di ba? Kasi lahat na naman ng mga gusto nating mangyari sa buhay natin, kapag kaukol talaga sa atin, bubukol yan sa atin. Meaning, mangyayari. Kapag kaukol, bubukol, di ba? Ganun po yun. Meaning, the best talaga na sumangguni ka muna sa Diyos. Iukol mo muna sa Diyos. O unahin mo muna siya na iukol bago ka pumunta sa mga kumpare mo, sa mga connections mo. Kung mangyari man yun, halimbawa, pag hiningi mo yung guidance ng Diyos, isinangguni mo sa Kanya, inukol mo sa Kanya, humingi ka ng guidance sa Kanya, sa Diyos, yung gagawin mo. Halimbawa, may gagawin kang competition, may gagawin kang bahay, may gagawin kang may mahabang pagmamaneho ka, long distance, at isinangguni mo sa Kanya, sinabi mo sa Kanya lahat ang mga plano mo, ang gagawin mo. Kapag ka po yan, ay ukol talaga sa'yo, bubukol yan. Kasi kapag ka nakita naman ng Diyos na yung hangarin mo ay mabuti, yung hangarin mong manalo sa kompetisyon, yung hangarin mong magpapatayo ng bahay, ay nakita naman ng Diyos na mabuti naman yung plano mo, yung gusto mo, yung gagawin mo, why not? Diba? Mangyayari talaga yan. Kapag kainukol ng Diyos, bubukol sa'yo. Meaning, kapag inukol mo sa Diyos, o inilaan mo sa Diyos, lahat ng gusto mong gawin, isinangguni mo sa Kanya, ipinaalam mo sa Kanya na, Lord, ganito po ang gusto bukas, may pupuntahan ako, lahat ng gagawin mo ay inukol mo na sa Kanya, inilaan mo sa Kanya, isinangguni mo sa Kanya, ipinaalam mo sa Kanya,
Lahat ng mga gagawin mong yan ay mai-establish, mangyayari, matatatag, or bubukol sa'yo. Iniukol mo sa Kanya ang gusto mong mangyari kinumagahan, ano? Yung gagawin mo, inukol mo, no? At kapag kayan ay pinatnubayan ng Diyos at sinang-ayunan ng Diyos, bubukol yan sa'yo. Meaning, may establish, mangyayari. Ang lahat ng gagawin kasi natin, kapag kaukol, bubukol. Amen? O, di ba? Pinaka-the best kasi, pinaka-the best na sistema natin sa buhay natin, bago tayo gumawa, hingi tayo ng guidance niya. Ilaan natin sa Kanya. Kalabitin natin siya. Paano? Sabihin mo lang, Lord, bukas may gagawin ako. Samahan mo ako bukas, ha? Lord, bukas apply ako ng trabaho. Samahan mo ako bukas, ha? Ganun na. Kausapin mo siya. As in, may kaharap kang tao. Pinaka the best way na kausapin ng Diyos, yung manalangin ka sa Kanya. Pinaka the best way yung nasulog ka ng CR. Kasi nakaharap ka lang sa mga dingding, sa loob ka ng CR, magsalita ka doon. O nasa isang sulok ka ng bahay mo, humarap ka sa pader. Harapin mo yung pader, magsalita ka doon. Harapin mo. Ako ganun, kapag bago ako umalis, pasok muna ako sa kwarto. Yung walang nakakita. Yung huwag mong ipapakita sa mga kasama mo na nanalangin ka. Mas the best yung nananalangin ka na walang nakatingin. Or, halimbawa, maraming tao sa bahay. May tao sa kwarto. Pasok ako sa CR. Lock ko. Kunwari, tataya ko. Kunwari, Lord, alis na po tayo, Lord. Samahan mo ako, ha. Ganon. Then, lumuhod ka na. Luhod, pa. Kasi ang pagluhod ay tanda ng Kanyan. Pagka lumuhod ka sa Diyos, simbolo yan na ngayong marubdob na pagpapakumbaba sa Kanya. Ang pagluhod po ay pagpapakumbaba yan. Habang nananalangin ka, harapin mo yung pader, lumuhod ka. Lumuhod ka kasi yan, simbolo yan ng matindi, marubdob na pagpapakumbaba sa harapan niya. Halimbawa, kung masikit naman ang tuhod mo, hindi ka makaluhod, alam niya na yan. Sabi mo, Lord, hindi ako makaluhod, sakit tuhod ko eh. Diba? Sabihin mo, wala namang problema. Sabihin mo lang, Lord, sakit ang tuhod ko, hindi ako makaluhod. Di ba? Ganon. The best way talaga, Then, ganon po. Sa gabi, bago kayo matulog, banggitin mo na yung gagawin mo bukas. Pagbangon mo, Lord, ngayon na yung araw. Then, bago ka talaga umalis ng bahay, at magpaalam ka as in parang may tao kang kausap, Hindi lang sa di ba? Papaalam ka sa nanay. Daddy, mami, nay, alis na po ako. Di ba? Ganun, di ba? Unahin mo muna ang Diyos. Di ba? Bago ka magpaalam kay mami at daddy mo, punta ka muna sa kwarto mo. Lock mo pa. Lord, alis na po tayo. Samahan mo na ako sa pupuntahan natin. Ganun na. Lord, pasok ka sa kwarto. Lord, alis na po tayo. Ngayon na po yung araw. This is the day, Lord. Samahan mo po ako. Di ba? Then, paglabas mo ng kwarto, Mami, Daddy, alis na po ako. Yun. Di ba? So, ang paglalaan mo ng panahon
Ha? Ng mga ang paglaan mo ng panahon sa lahat mong gagawin, sa Diyos. Ha? Yan ay simbolo ng pagpapakumbaba ng kababaang loob sa harapan niya. Kasi meaning, nakikita ng Diyos na kailangan mo ang guidance niya. Makikita ng Diyos na gustong-gusto mo na matupad yung kagustuhan mo na makapagpagawa ka ng bahay, na makabili ka ng sasakyan. Ganun ba, di ba? So, wag po tayong mahiya sa Diyos na sumangguni, na ilaan sa Kanya ang lahat nating gagawin, na sabihin sa Kanya ang lahat nating gagawin. Ang paglapit mo sa Diyos, sa lahat na gagawin mo, ang paglapit mo sa Kanya, yan ay simbolo, yan ay tanda ng kababaang loob. Meaning, hinihingi ka ng guidance sa Kanya. Parang sa ating mga magulang, kasi kailangan pa rin natin ng guidance ng magulang natin. Humingi pa rin kayo ng guidance, maski may mga asawa na po tayo, may mga asawa na kayo, may mga anak na kayo, at kung buhay pa yung mga magulang ninyo, humingi kayo ng guidance. Mami, bukas alis po ako, may ganito po, may aatinan po akong competition, mami, bukas. Yung basbas ng magulang, basbas ng Diyos yun. Diba? Pero bukod doon, siyempre nabanggit mo na sa Diyos yun, di ba? And then dumaan ka ngayon sa mami mo, mami, bukas may laban ako bukas, basketball namin, mami, bukas. Yun, sabi, okay anak, ingat, samahan ka ng Diyos, di ba? Bagamat nakapagpaalam ka na sa Diyos, sa utak, kapagpaalam ka na sa Diyos, naipaalam mo na yan 1 week before, 2 months ago, 2 months or 1 week bago mangyari ang competition, ay pinaalam mo na sa Diyos yan, nananalangin ka na. So, kailangan mo pa rin na humingi ng basbas sa magulang mo. Di ba? Kasi, bilang isang anak, kailangan magpakababa tayo sa harapan ng mga magulang natin. Kasi nga, ang mga magulang po natin, sila po ang representative ng Diyos. Ang basbas ng magulang ay basbas ng Diyos. Halimbawa, nagpaalam ka sa magulang mo, mami, may competition po kami sa linggo. Sana anak, manalo ka. Basbas. Sige anak, ingat. Gabayan ka ng Diyos. Samahan ka ng Diyos. Meaning, yung sinabi niya, sinabi na rin ng Diyos yun sa'yo. Pag sinabi, sige anak, samahan ka ng Diyos. Sige anak, sana manalo kayo, Yan, ba? Yung mga ganon. Meaning, binasbasan ka na ng magulang mo. At yung basbas na yon ay galing sa Diyos. Kasi nga, ang mga magulang kasi natin ay, representative po ng Diyos yan. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos na pinaglilingkuran natin, makikita mo siya sa katauhan ng magulang mo. Okay, sabihin natin, minsan may mga magulang na, yung iba, di ba, yung salbahe, parang ganun ba? Pero wala namang salbahe na magulang kasi nga kung ang magulang ay talagang salbahe, masama, hindi ka na niya sana hinayaang mabuhay pa, di ba? Kung ang isang magulang ay salbahe,
masama. Di sana, hindi ka na niya isinilang, pinalaglag ka na niya. Or nung time na pagluwal mo, pinisil niya yung ilong mo, o di ba? So meaning lahat ng mga magulang po natin ay mga mababait. Mababait yan sa kanilang mga anak. Sapagkat sila po ay nanggaling din sa pagkabata. So alam nila kung ano ang damdamin ng isang anak sa magulang at ang magulang sa isang anak. Ganun din ang magulang sa Diyos. Kasi pinagkatiwalaan po kasi tayo ng Diyos. Tayong mga magulang. Pinagkatiwalaan tayo dito sa lupa. So sabi ng Diyos, bahala ka na dyan sa anak mo. So mas the best na sumangguni ka talaga sa Diyos ng gagawin mo. O kung may gagawin ka, may plano kang gawin, may gusto kang gawin, isanggunin mo sa Diyos. At siyempre, isanggunin mo rin sa magulang mo. Mami, may plano po ako ganito. Mag-a-abroad ako. Isanggunin mo. Kasi nga, para mabasbasan ka. Para magabayan ka. Kasi kung nagsasarili ka, gawa ka ng gawa, plano ka ng plano, hindi mo man lang naisipan na isanggunin sa Diyos, Lord, samahan mo ako sa pag-a-apply ko ng trabaho, mga ganon, wala ka man lang ganon. Or, inilihim mo pa sa magulang mo, yung plano mo, yung pag-a-abroad mo, paano ka magagabayan? Paano kanya magagabayan? Paano kanya mapagsasabihan? Paano niya maibibigay yung basbas niya, yung kanyang gabay, kung hindi mo sasabihin, kung hindi mo isasangguni? O, diba? So lahat po na hindi ko mo, yung iba kasi hindi ko mo malaki na may pinag-aralan, kung mo may pinag-aralan na malaki na, yung iba ayaw ng isang guni sa magulang, yung kasi mayroon na silang nagkaroon na sila ng sarili nilang mundo. Yung iba pag malaki na kasi may sungay na ayaw na nilang isang guni sa magulang nila. Ang mga pinaplano nila, ang mga gusto nilang gawin, basta gawa na lang sila ng gawa. Bigla na lang, magugulat na lang yung magulang. May nangyari na. Hindi naman ipinaalam. So, ganyan po, lahat ng gagawin natin sa araw-araw, ilaan po natin sa Diyos, ipaalam natin sa Diyos, humingi tayo ng guidance sa Diyos. At ganun din po sa magulang natin. Kung ano yung sinabi mo sa Diyos, ganun din yung sabihin mo sa magulang mo. Kung ano yung ikinonfess mo sa Diyos na pagpapaalam, ganun din ang sistemang pagpapaalam mo sa magulang mo. Mas the best po na ipinapaalam natin, inilalaan natin, isinasangguni natin ang lahat ng plano natin, ang lahat ng gagawin natin sa Diyos at sa magulang natin upang magabayan nila tayo. Amen? Meron dyan kung malaki na, may utak na siya, nagkaroon na siya ng wisdom, matalino na siya, alam na daw niya ang gagawin niya, so gawa na lang ng gawa, hindi na pinapaalam kung anong gagawin, kung anong plano, basta malalaman mo na lang kung kinaumagahan, umalis, hindi nagpapaalam. So mali po yun, mga anak.
Ikaw anak na nakasumpong sa channel ko na ito, ano, lahat ng gagawin mo, isanggunin mo sa Diyos. Ilaan mo sa Diyos. Ipaalam mo sa Diyos. At ganun din sa magulang mo. Kailangan alam ng magulang mo yung mga pinaplano mo para magabayan ka niya at mabasbasan ka niya. Ano? Halimbawa, may gusto kang puntahan na ibang bansa. Mami, abroad po ako, Taiwan. Diba? Sige anak, ingat, samahan ka ng Diyos. Yun. Yung basbas ng yun. Napaka-importante, no? Sige anak, samahan ka ng Diyos, mag-ingat ka doon at samahan ka ng Diyos. Yun, basbas yun. Makapangyarihan yun. Powerful yun na basbas ng ina. Ha? Ang basbas ng ina ay basbas ng Diyos. Amen? So, kung inilalaan mo lang, kung lahat ang iyong gagawin mo ay inilalaan mo lang na nagsasabi ka sa Diyos, ano? Tapos, ayaw mong ipaalam sa magulang mo, para ano? Diba? Oo, tama. Oo, kaya sa Diyos na lang ako nanalangin, sinabi na ko na sa Diyos. Diba? Paano kung, okay, ang tanong mo pala, paano kung sinabi ko na sa Diyos? Kailangan pa bang sabihin sa magulang? Siyempre. Bakit? Meaning, ang Diyos lang ang mahal mo. Ha? Ibig mong sabihin, Diyos lang ang mahal mo pala. Kung gusto mong pagpaalaman, ang Diyos lang. Meaning, ibig sabihin, Diyos lang ang mahal mo. Paano mo mamahal ang Diyos kung hindi mo naman mahal ang magulang mo? So, peke yung pagpapaalam mo. Walang bisa yun. Bakit? Dapat kung ano yung sinabi mo sa Diyos, yun din ang sasabihin mo sa magulang mo. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang magulang mo, siyempre. Paano mo mamamahal-mahal ang Diyos kung hindi mo naman mahal ang magulang mo? Ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa Diyos at alam ng Diyos yan. Sabi na, ayaw ko na magpaalam kay mami kasi nager. Sa iyo na lang, Lord. O, di ba? Nager si mami, Lord. Pag ako nagpapaalam, madaming sinasabi. O, di ba? Sa iyo na lang ako magpapaalam, Lord. O, di ba? Ang sasabihin ng Diyos, peke. Peke yung layunin mo. Meaning, yung gusto mong mangyari, meron kang anong tawag doon? Meron kang dinidibdib sa loob mo na ayaw mong malaman ng magulang mo. Ano? Meron kang sinisikil. May nakatago sa puso mo. Sa Diyos ka lang magpapaalam, pero hindi ka magpaalam sa magulang mo. What for? Ano? Kung hindi ka nagpaalam sa magulang mo, nagpaalam ka sa Diyos, walang bisa yung paalam mo sa Diyos. Yung paglalaan mo ng gusto mong mangyari sa Diyos, ano? Walang bisa yun. Kasi iniwasan mong ipaalam sa magulang mo. Diba? Kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, yun ang ginawa mo sa Diyos. Diba? Lord, I love you, Lord. Pero, sa iyo na ako magpaalam, ikaw kay mami. Kasi, palagi kasi mangak-ngak. Meaning, walang bisa yung paalam mo kay Diyos, kay Lord. Ha? Hindi niya maipapahintulutan yung paalam mo sa Diyos kasi hindi mo ipinaalam sa magulang mo. Kasi nga, nagpaalam ka sa Diyos. Hindi mo pinaalam sa mami mo, sa magulang mo. Walang bisa yung paalam mo sa Diyos.
Kasi kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos, pero hate mo, nasusuklam ka, galit ka sa nanay mo, sa magulang mo, ay hindi totoo yung pagmamahal mo sa Diyos. Peke. I love you Lord ka ng I love you Lord, pero hate mo ang magulang mo or ang kapwa mo. Meaning, peke yung pagmamahal mo sa Diyos. At alam ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng pasinungalingan yan. So, siyempre, natural tayo. Lahat ng gagawin natin, siyempre, ilaan natin sa Diyos, Lord, para sa iyo ito. Pero, ilaan mo rin sa magulang mo. Ipaalam mo rin sa magulang mo lahat ng plano mo, lahat ng gusto mong mangyari, kasi magulang mo yan eh. Diba? Representative ng Lord yan eh. Oh. Nagpaalam ka sa Diyos, pero sa magulang mo, hindi, binaypass mo. Meaning, peke yung pagpapaalam mo. Hindi totoo. Yung sistema mo, yung ginawa mo sa Diyos, peke yun. Alam ng Diyos yun. Kasi nga, hindi ka dumaan sa magulang mo na representative niya. So, hindi mangyayari, hindi mai-establish yung gagawin mo. Hindi niya pahihintulutan yun. Pero kapag nagpaalam ka sa Diyos, ipinaalam mo rin sa magulang mo, mai-establish yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Mangyayari yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung gusto mong mangyari, uukol yun sa'yo. At bubukol yun sa'yo. Kasi kapag ka hindi ukol, hindi bubukol. Ano? Kaya yung iba, kaya hindi answered prayer yung iba. Kasi nga, yun nga, kay Lord lang siguro ipinapaalam. Pero, galit sa magulang. Huwag na kay mami kasi mangak-ngak yan. Lord, sa'yo na lang ako magpaalam. Bukas may ikuan ako, samahan mo ako Lord ha. Pero, pagdaan mo kay mami mo, hindi mo pinalam, inismiran mo pa. Diba? O so, yung pagpapaalam mo sa Diyos, peke. Meaning, alam ng Diyos yan. Kita, ano ba yan? Sa akin ka nagpaalam, inismiran mo naman yung nanay mo. Hindi ka man lang nagpaalam, alis na po kami, may competition po kami ha. Hindi mo man lang siya pinaalaman na ganun ang gagawin mo. Na may plano ka palang ganun. Kaya, mahalaga po na ipaalam po natin ang lahat ng gagawin natin. Ilaan natin sa Diyos at sa magulang din natin upang yung gagawin natin, yung plano natin sa gagawin natin ay ma-establish, matatag, maitayo, or mangyari ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung kalooban ng Diyos yung gusto mong mangyari, ipagkakaloob niya sa'yo. Ngayon, pag hindi niya pinagkaloob, may dahilan kung bakit. At kung ipinagkaloob niya naman niya sa'yo, para sa'yo talaga yon. Amen? Pero kapag hindi nangyari, may dahilan kung bakit. Amen? So, lahat ng gagawin po natin, ipaalam natin sa Diyos. Ipaalam din natin siyempre sa magulang natin. Sapagkat ang magulang natin ay representative ng Diyos. Amen? Amen po ba? Okay, nawa ay naintindihan niyo po ang aking payak na eksplanasyon, ang aking payak na wisdom, ang aking payak na karunungan. So, magkaroon lang po kayo ng gamustasang pananampalataya, gabutil ng mustasang pananampalataya sa ating pinagninilay-nilayan. Tsak yun. Answered prayer ka sa gagawin mo. Amen? Amen. So, bago po tayo
magtapos, manalangin po muna tayo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.